Ay, ang laki namang robot ito. Nauutusan kaya to? Papuntahin ko sana doon sa West Philippine Sea eh. So ito na, last na talaga ito mga dipungal para masimulan ko natin i-voice over yung mga kaganapan ng birthday ko. Nakakahiya naman kasi kung July ko pa yun ma-upload, di ba? Kaya heto, ay, Ang gwapo naman ni Sir. Uy, kaso baka duguan muna ako nito bago maipasok. Charot. so ito na po ang huling bahagi Ba't may nips naman dito? ng aking Riyadh Journey Year 2 Part 4 Finale. So ito na, papaspasan ko na pag voice over kasi na-excite ako i-edit yung mga kaganapan ng birthday ko. Kung natatandaan ninyo sa part 3, natapos tayo sa bansang Egypt. Kaya ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyo ay ang replika ng bansang Uutang Ka Ba, India? Ang taas nyo magpatubo eh, ba't ako uutang sa inyo? So ganyan, yung mga makikita nyo dito sa India, maganda syempre, kaya titigan nyo lang. Wala na akong masabi bakit ba? Isa lang kasi kilala kong building nila dito na itinayo, itong Taj Mahal. Tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? Itong ibang mga building, di ko na kilala. Siguro ito yung Taj Mura, tapos Taj Matatawaran pa, ganon. Charot. Maganda naman yung tanawin dito, kaso di ako nakapagpa-picture, nakalimutan ko, or sadyang busy lang sa kaka-vlog. I-rate ko na lang siya ng 9/10 kasi hindi po ako masyadong fan ng mga tanawin sa India. Mas fan po ako ng mga pagkain nilang ang sasarap. Yung mga kinakamay ba, ganun. Napapanood ko yun Natakam tuloy ako. Sana makapunta ako sa India para matikman ko man lang ba. Pagkatapos kay India, ay may madadaanan lang kayong ilang mga entertainment zones tapos sunod na agad si Mexico. Hindi ganun kalawak si Mexico, guys. Kaya hindi ka masyadong makakapag-ikot-ikot. Kumbaga, dadaanan mo lang siya ganun. May isang building lang sila na makakakuha ng attention mo. Itong sikat na building sa Mexico na hindi ko alam kung anong tawag pero mukha siyang guys, yung ziggurat. Kaso yung ziggurat sa Mesopotamia yun, 'di ba? Na Iraq na tawag ngayon, kaya hindi siya ziggurat. Nawalan lang siguro ng ulirat. Charot. Sa harapan naman nito, kita mo na agad yung Espanya sa may Maynila, yung bahain ba na lugar sa atin doon. May nakita ako ditong mascot, guys, na nakakatakot yung itsura. Kaso di ko alam kung sa Mexico ba to o sa Espanya. Kasi palakad-lakad siya kung saan-saan kaya di ko tuloy mawari. Di ko na rin naman siya natanong kasi di man ako pinansin. Inisnab yung kagandahan ko, ang gigilak ko. Hablutin ko yung kapa mo Charot. So, ganito po yung napapaloob sa replica ng bansang Spain. Ay, tika lang. Di ko pala na-rate yung Mexico, Bigyan ko na lamang siya ng 8/10. Ay, ba't may Toro family dito? Alam nyo, expect ko guys dito sa Spain, yun bang para akong nasa Barcelona? Kaso, parang naging Bartolina naman. Uy! Charot. So, bigyan ko lamang siya ng rating na 7/10 kasi hindi na naman na-meet yung expectations ko. Pero di ibig sabihin na hindi maganda yung mga tanawin dito, ha? Maganda yung mga structural designs, effort kong effort, sadyang mataas lang talaga expectations ko kasi napanood ko ito sa Barcelona, A Love Untold. Siya nga pala, pagpasensyahan nyo na guys ha, kung puro lakad lang ginagawa ko dito, magkabayuwak nga sana ako dyan kaso inisip ko, baka mabash ako ng mga eksperto sa batas ng Saudi. May napanood din kasi ako dati nag-TikTok dito, sumayaw, Diyos ko, binash ng mga matatalino sa Facebook. Ba't ganun sila, Ang hirap na talaga magpasaya ng tao sa panahon ngayon. So, dito na nga tayo sa next replica na bansa, ang Gozaimasu, konbanwa, arigato, chinchin, tabe to titi mo gusto. My name is Toketomaki Susukumaiko Topoki ko, amoyin mo ang kipay ko. Wasak na from Okinawa, Japan. Alam nyo guys, bungad pa lang, hindi pa kami nakakapasok totally dun sa kalagitnaan. Tinadtad ko na ng pictorial. Ang ganda kasi guys, nakakamangha talaga. Para kang totoong nasa Japan. Nakulangan lang ako siguro sa mga anime characters kasi isang robot lang yung nakita ko. Sino ba to? Si Daimos ba ito? O si Voltes 5? Hindi, Daimos yan. Sana nilagyan pa nila ng isa, si Ultraman, para bongga. Pero carry naman na guys kasi hindi ito anime village. So kung i-rate ko po ito, bibigyan ko siya ng 12/10. Nalampasan niya yung expectations ko. Maganda mag-picture dito sa may robot kaso ang dami laging tao. Patunay lang din yan na maganda talaga yung tanawin dito kasi ang daming tumatambay, talagang humihinto sila para mag-picture, hindi yung dinadaanan lang ba. Dito na rin namin nakasalubong yung mga workmate ng kapatid ko, kaya ayan, inutusan siyang mag-picture sa kanila. Shoutout na lang po sa inyo mga taga Prince Salman Military Medical Center. Tama ba? Malawak din tong Japan replica guys. May mga kainan ng Japanese street foods at may mga bilihan din ng accessories. Tapos dito ka na rin napagtanto na puro Japanese din pala yung mga nagsuserve at nagbibenta. Ganito pala dito guys. Akala ko kasi nung una mga nagpapanggap lang ba, mga naka-costume ganun para magmukhang Chinese, Indian, Moroccan, Japanese, ganyan. Yun pala yun talaga yung lahi nila sa kung saan bansa man sila naka-assign dyan. Sunod naman na ang USA. Ayan,
malapit na tayong matapos. Malapit na rin maubos yung energy namin nito kakaikot, Diyos ko. Medyo naguluhan nga lang ako guys dito sa USA kasi hindi ko alam kung yung nakikita ko bang design sa US pa rin ba or sa UK na. Kasi hindi naman ako masyadong familiar sa mga pwedeng makita sa US. Ang alam ko lang naman kasi sa US yung Statue of Liberty, kaso wala naman dito. Kaya lalo akong naguluhan. May mga nakita pala kaming dumadaan na naka-costume, mga magpe-perform yan mamaya kasi dito sa US, matatagpuan yung malaking stage kung saan ginaganap yung mga malalaking event gaya ng concert, festival, or chismisan. Ganyan, charot. Parang last year, nagkaroon ng Filipino Festival. May mga artistang dumating, dito yun ginanap. Ngayon, nung pagdating namin, sakto may mga magpe-perform kaso mga Indian. Kaya hindi kami makarelate. Pero pinanood ko ng konti, maganda rin ha. May mga drama-dramahan sila bago sumayaw. Kaya ayan bigla nagsilapitan yung mga tao. Di na nga lang kami lumapit. Diyos ko, pagod na ako. Ang layo-layo pa nung stage. Ang haba pa ng lalakarin mo. Dito na lamang ako umupo sa may gilid kasi bukod sa ang ganda ng view, sa likuran ko, meron ding Pinoy na nag-entertain sa akin. Sumayaw-sayaw siya, be. Ang galing naman ni sir. Shout out sa'yo. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Ang tagal na kasi ng video na ito. Promote ko na lang tong binibenta niya para makabawi ako. So kapag nakita nyo yung kulay pink na card, kulay berry, mga sweets and delicacies yung paninda niya, bumili kayo. Lagi naman daw yan sumasayaw si sir kapag walang customer, basta may tugtog. Minsan nga daw sinasabayan din siya ng mga ibang lahi, tapos binibidyohan din siya. So dahil sa naaliw ako kay sir at sa mga performers, bibigyan ko ng 8/10 ang USA. 7/10 sana ito May nakita pala ulit kaming tulay dito sa may pagitan ng Japan at USA. Nakasulat Asian, kaya tinawid namin, baka andito na yung hinahanap naming Philippines. Sabi kasi nila, mga Asian countries na daw makikita mo dito, halo-halo na. Habang binabaybay namin yung tulay, napansin kong parang may sumusunod sa likuran ko. Ang gwapo niya! Tapos nagulat ako kasi bigla siyang nag-hi sa camera ko. Kaya ayun, bigla kong pinatay yung video para kunin yung number niya. Charot. Andito na kami sa Asian countries. Ang daming payo. Iba-ibang kulay pa. Nababagay sa Pride Month. Charot lang, bawal yun dito. So napansin ko dito na yung mga design ay may pagka-Thailand. Tapos nung dumiretso pa kami dito sa may mga bilihan ng pagkain, Diyos ko, puro Thai foods. Tapos yung mga nagsiserve din, puro Thai. Akala ko nga mga Pilipino. Kaso nung kinakausap ko sila ng Tagalog, di man sumasagot. Mga Thai pala talaga. Thai ka ba? Kasi patay na patay ako sa'yo So, dapat pala, ang pinangalan nila sa replika na ito ay Thailand, hindi Asian, Diyos ko. So, dahil nga sa ang daming bilihan dito ng mga Thai foods, guys, para siyang food court, nag-decide na lang kami ng D&J Power Couple na dito na lang mag-dinner. Sawadikap, kapungkap, maampat. Tom yum yung in-order ko. Masarap naman, kaso ang asim, nakakangilo. Ganito ba talaga yung pagkain sa Thailand? Mahihilig sila sa maasim? Ano? Pati yung noodles nila na in-order naman ng D&J Power Couple, ang asim din yung tinikman ko. Thank you, madam, sa pag-serve. Kapungka. Bet ko yung chubby na nagluluto kaso di ko man alam kung paano kausapin. Pagkatapos naming mag-dinner, dumiretso na kami dito sa bansang we are not lovers, we're just friends. Ganon. Ang ganda rin, grabe. Kaso hindi ko na masyadong na-appreciate kasi bukod sa pagod na kami, sobrang dami na rin ng tao. Dumoble kumpara kanina. Estetromiple pa nga yata. Mas marami kasi namamasyal dito kapag gabi na. Alam nyo guys, dito ko napagtanto na tama yung desisyon namin na sa kanang Lagusan magsimula kung saan una mong madadaanan yung China. Kasi nga, mas maganda ang China, Egypt at Italy kapag maliwanag pa. Ang France naman, mas maganda kapag gabi. Mas realistic siya tignan, lalo na itong Eiffel Tower. Kaya nga tinaguri ang City of Lights ang Paris, diba? May nakita kasi ako dating nagpa-picture dito guys sa may Eiffel Tower. Maliwanag pa nun, hindi pa kita yung pailaw niya. Hindi siya mukhang realistic, halata mong replika lang talaga. Pero kapag gabi, tignan nyo yung itsura niya. Ayan diba? Para kang nasa Paris talaga. So para sa akin, mas advisable na unahin nyo yung China guys kapag nagpunta kayo dito. I-rate ko ang replica ng France ng 10/10. Huling nadaanan namin ay yung UK, pero nagpicture lang ako, ayan Ewan ko ba, ba't di ko naisipan mag-video? Dahil sa pagod na rin siguro, hanggang sa umuwi na kami kasi pinapauwi na po nila ako dahil daw sa sobrang ganda ko. Totoo, ang ganda ko daw kasi guys, kaya pinagsisilosan ako ng asawa ng mga kalalakihan dito. Itong dinadaanan namin pa exit, ito yung parang kuweba na entrance sa may kaliwa. Yung may Boulevard World na nakasulat sa may itaas. May mga aquarium dyan sa loob na mayroong iba't ibang uri ng isda, kaya malilibang ka din habang dumadaan ka. At ayan na, nakalabas na kami mula sa kuwebang mabuhok. Sa wakas, natapos din namin ikutin ang Boulevard World. So paglabas ko, biglang may tumawag sa akin ng mga kabayan. Magpapa-shoutout
daw. Kilala pala nila ako. Kanina ko pa nakikita tong mga ito sa loob di man ako pinapansin. Kala ko tuloy di ako kilala. Tapos kung kailan pa uwi na, saka magtatawag para magpa-shout out. Charot lang. Shout out sa inyong lahat, mga kabayan. Di ko na natanong mga detalye ninyo, mga pangalan or kung ano mang kumpanya kayo. Basta alam ko mapapanood nyo ito. Maraming salamat po sa suporta ninyo. So yun lang, nakakapagod. Pero sulit na sulit naman talaga. Maiibsan naman yung pagod mo kapag nakita mo na yung mga magagandang kuha mo. Kung saan may excite ka pa nga i-post sa Facebook. Thank you so much, Boulevard World, for this wonderful and amazing experience. Thank you so much din sa D&J Power Couple. I-follow nyo sila guys kasi dahil sa kanila kaya ako nakapunta dito. Grabe, napakalaking effort at budget ang nilaan ng Saudi Arabia para ma-achieve ang ganitong klaseng pasyalan as in. Hanggang sa makauwi na kami sa bahay ng D&J Power Couple. Kinabukasan pagising ko, mag-isa na lang ako kasi may pasok na yung dalawa. Nag-almusal lang ako saglit, tapos maya-maya nagbihis na at nag-prepare para bumalik na sa Kubar. 10:30 ng umaga yung biyahe ko, pabalik sa Dammam via Satco bus station. Kaya alas 10 ay umalis na ako sa bahay. Buti nga din nila nilak yung pinto kasi kung nakalak to, Diyos ko, di ako makakauwi niyan. Nagtaxi ako papunta sa terminal ng bus kung saan ako bumaba nung dumating ako dito. Binilis-bilisan ko na paglalakad kasi muntik na akong maiwanan nito guys. Ito kasing mga bagong dating na may mga bitbit na phone. Nang agaw eksena kaya napunta tuloy yung attention ko sa kanila. At heto na po yung sasakyan ko na bus. Kanina pa ako inaantay. Ako na lang pala kaya din ako nakapag-video-video kasi may namadali na ako. Punong-puno talaga guys yung upuan. Isang bakante na lang na para sa akin yung naiwan. Pagbaba ko sa Dammam, alas 3 na ng hapon. Plano ko mag-Eastern Region bus na lang sana ako pauwi sa Kubar para tres lang at makatipid-tipid ba kasi malapit lang naman dito yung Marina Mall kung saan may dumadaan na Eastern Region bus. Kaso, hindi man ako tinantanan nitong taxi driver na Bengali. Uy, nakiusap talaga siya sa akin na sumakay sa kanya kahit 40 lang daw hanggang Kubar kasi wala pa daw siyang pasahero ngayong araw. Tapos sabi pa nga niya, mabait ako, wag ka mag-alala, Bengali ako. Wag ka matakot, sabi niya. Ay Diyos ko, nakonsensya naman ako. Uy, kaya ayun, napagastos tuloy ako lalo. Binigyan ko na lang 50. Last budget ko na lang din ba. So panoorin nyo to, tapusin nyo tsaka i-share nyo ha para mabawi-bawi ko naman yung ginastos ko. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood ng aking Riyadh Journey Year 2. Naway, makabalik pa ulit ako dito sa Riyadh. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy, sad, angry, disgust, afraid, anxiety, embarrassed, and in a way. Ganun talaga. Kailangan mong i-acknowledge lahat ng emotions in order to grow.